evening, everybody. Welcome to Capital Methodist Church Online Ministry. Wednesday na naman, 6 o'clock po ng gabi, kaya sama-sama nating tunghayan ang ating paboritong salt. And together, let us gather golden nuggets of family wisdom mula sa kasaysayan ng ating mga panauhin. At mapalad po tayo dahil ang ating panauhin ngayon ay imported from North Bataan District mula sa Luwakan Methodist Church. Sila ay very admirable dahil ang mag-asawang ito sa kanilang passion and dedication for the service of the King. Every time I see them, they always exude a palpable sense of love, joy, and gentleness. Sila po ay matatawag nating M&M couple. Oops, hindi po ako nagko-commercial o hindi rin po nila ako bibigyan ng M&M candy. Pero katulad ng M&M, sila po ay super sweet. Ang kanilang relationship ay nilalanggam sa katamisan. Brothers and sisters, boys and girls, ladies and gentlemen, help me give a big welcome to the couple, Pastor Dante and Ate Filipina Lingad. Hello, Pastor. Hello, Ate Ne. Sige po, batiin muna natin ang ating mga kasama sa panonood ng SALT. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin, mga kapatid natin dyan sa In Capital, lalo na kay Ate Beth Baluyot, kay Ate Cora Navarro, Ate Cha Zuniga, at sa mga iba pa nating mga kapatid dyan sa In Capital. Magandang araw po sa ating lahat. Sa oras na ito ay nagpapasalamat kami sa ibinigay na pagkakataon, pribileyo ng ating kapatid na Beth upang kami ay makabahagi sa inyong gawain dyan sa pagsasawalat ng aming karanasan bilang mag-asawa na kung ilan na kaming taon na ngayon. Nagpupuri kami at lubos na yung pinasalamatan ng Panginoon na sa ganitong pagkakataon ay nakapagbibigay kami ng bahagi ng aming buhay para sa kagalak ng ating mga gawain sa pagtunghay sa ganitong mga pagkakataon. Nakita ko sa FB post ninyo na katatapos lamang ng inyong wedding anniversary. Pang ilang taon na po ninyo yan? Nung nakaraan na January 24, yun po yung araw na kami ay 41 years na bilang mag-asawa ni Pastor Dante. Kinasal kami noong January 24, 1980. Kaya 41 years old na kaming kasal ng aking may bahay sa kasalukuyan. Sa tulong at awa ng Panginoon ay maayos naman po kami nagsasama bilang mag-asawa. Kasama po yung aming mga anak at yung aming mga manugang at mga apo. Kwento nyo naman sa amin kung ilan ang inyong naging bunga at yung bang bungang ito ay may tubo na. Meron po kaming 4 na anak. Ang panganay po namin ay si Dennis Lingad. Ngayon po ay may asawa na rin siya at 2 anak. Ganon din po si Floreline Lingad, yung pangalawang panganay namin. At meron na rin po siyang asawa at 2 anak. Yung pong pangatlo namin ay si Rhea Lingad. Dalaga pa po siya at yung aming bunso ay si Daniel Lingad. At nagpapasalamat nga po kami na patapos namin sila kahit na hindi kami masyadong nakakasagana sa buhay, pero ang Diyos ang may kaloob ng ganitong mga pagkakataon na sila ay napatapos namin at ginamit kami ng Diyos upang sila ay magkaroon ng magandang tinapos na pinag-aralan. Alam niyo, grabe sa sipag ang NMM couple na ito. Bakit kanyo? Kasi ang kanilang destino sa kanilang church ay ilan na nga? Sige nga, Pastor Dante at Inet, pakisabi nyo nga po. Ang aming pong destino ay sa
Ayon sa Daan, sa IMSA po yun, kung nalalaman po ng iba natin mga kapatid dyan sa Capitol. At ang pagsamba po namin doon ay alas 6 ng umaga. At kasunod po nun, pagkatapos ang service doon sa Ayon sa Daan sa IMSA ay ang alas 9 naman po ang mag-umpisa po kami doon sa Jesus Our Blessed Hope. Ito po ay sa Pag-asa. Bali, dalawang church ang nabigay sa amin na pinagdestinuhan, isang local church at isang mission church. Kahit na dalawa yung naibigay sa amin na pamamahala ang mga iglesia, nagagawa naman po ng mga kasagutan at natutugunan yung mga pangangailangan. Ang IMSA ay isang local church at yun namang Jesus Our Blessed Hope. Ang Pag-asa ay isang mission church. Yun yung naibigay na mga iglesia upang ipamahala sa aming mag-asawa. At sa pamamahala ay masaya kami at labis kaming nagagalak sa ganitong pagkakataon na binigay sa amin ng Panginoon. Ang kasipagan ay likas sa mag-asawang ito. Kasipagan ang naging puhunan nila sa pagtataguyod ng pamilya at pagtataguyod ng kanilang ministeryo. Ang naging trabaho ko po nung bago pa ako pumasok sa pagministeryo, sa paglilingkod sa Panginoon. Dati na akong nag-abroad at ang trabaho ko sa abroad ay isang mekaniko sa loob ng 30 taon. Yun yung aking trabaho bago ako nakapasok sa ministeryo ng paglilingkod sa Panginoon. Nagtitinda-tinda po ako dito sa tapat ng bahay namin para kahit paano po ay makatulong naman sa aking asawa. At hanggang sa ngayon po ay nagtitinda pa rin po kami. At kahit po nagtitinda kami at sabihin na natin na medyo pinagpapala naman yung aming tindahan. Pero po, pagka araw at oras ng paghayo ay sinasara ko po yung tindahan namin para po magampanan naman yung para sa Panginoon. Pag araw ng Sunday ay hindi po kami lumiliban sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang kapanahunan ng ating mga panauhin ay nagtatampok sa mga ugali at kulturang Pilipino, likas na atin. Mga ugaling kanilang sinunod at pinagyaman, mga kulturang nagpatatag ng kanilang pagsasama. Pakinggan natin ang love story ng makisig na Pilipinong manliligaw at ng mayuming dalagang Pilipina. Sa pagkaalala ko nung una, dati naman kaming isang lugar lang kami dito sa Luacan At magkakilala na rin kami. Pero ang natatandaan ko noon ay nung nag-aaral kami ng high school. Doon ko napansin, doon ko rin siya laging nakikita noon doon sa school. Siyempre, una, lang, yung patingin-tingin lang pag nakikita mo siya. At minsan nagkasalubong nga kami. Yung hindi rin naasahan na pangyayari na kung saan. Yung parang biro lang. Pero yung biro na meron akong ibinigay sa kanya na hindi naman niya nagustuhan. Yung meron akong ginawa na yung aking kinakain ay binibigay ko din sa kanya. At hindi niya yung nagustuhan. At kaya doon lamang ay nagsimula yung parang doon kami nagsimula na magkalapit ng konti at doon ko siya napansin din. Ngayon, nung simula noon ay kasi nung nag-aaral kami, second year high school siya, fourth year high school ako. Last month na para mag-graduation. Pero nanligaw ako sa kanya noon, nakatapos na ako ng high school noon. Nag-aaral pa rin siya ako, tapos na ako ng high school noon. At hindi nga ako nakapagpatuloy ng pag-aaral noon.
nagligaw na ako sa kanya noon. Alam mo, Tibet, yung bahay nila malapit lang sa bahay namin. Bali, isang bahay lang yung pagitan namin Kaya, nung magkasama din kami dun sa isang lugar na yun, kilala ko naman siya. Kaya lang, nung mga panahon na yun, hindi siya yung panay doon sa kanila dahil meron sila mga bukirin, meron sila mga farm. Kaya nanatili sila doon sa farm nila. Pagka yung gabi doon lang sila umuwi, yung sila magkakapatid sa kasama yung biyanang ko lalaki. Ang baling sama ko lang noon, nakakalaro ko lang, yung mga kapatid niyang medyo bata sa kanya, yung mga babae. Saka yung kapatid niya pansumunod sa kanya ng mga binatilyo. Ayan, sila Pastor Hermie. Ayan, nakakalaro ko sila. Pero siya, hindi ko man siya gaanong nakakaharap. Magmula nung high school kami, doon lang kami talagang parang nagkapalagayang loob lang. Kasi nga, hindi siya nagpipirmi doon sa bahay nila. Lagi lang sila doon sa bukid nila. Naging mabait sa akin yung kanyang mga magulang, yung lola niya, mabait sa akin. Kaya pagka nagpupunta ako ron, hindi naman nila ako nahihindihan na hindi makapalig naligaw doon sa anak nila o sa ako nila. Yun, doon mo siya nililigawan. Pero para sa akin talagang normal yung mahihirapan ka pa rin. Hindi kasi masarap yung basta-basta mo lang makukuha yung gusto mong makuha. Dapat talagang mapaghirapan mo na para merong value yung napaghirapan mong gusto mong makuha. Ganon yung aming naging ligawan noon. Kaya hindi naman ako nag-aanan sa paliligaw, kundi meron akong ugali na matyaga at hindi kaagad na give up. Yun yung naging ugali ko. Ngayon, kung talagang totoo na wala, kahit nagtsatsaga ka, wala tayong magagawa kung wala. Pero nakita niya sa akin yung hindi ako kaagad na bumibigay pag meron akong gustong makuha. Gumagawa ng paraan, naging matyaga, at yun niya, bumigay din. Bumigay siya. Hindi ako yung bumigay, siya yung bumigay. Medyo matagal din yun na ako yung niligawan niya. Hindi naman, kasi alam mo naman yung mga panahon doon. Hindi katulad ngayon, no? Noon nga, meron pa yung nanunuyo, di ba? Para makuha lang yung tinatawag na matamis na oo. No, Tibet. Ayun nga, sa tiyaga, sabi nga, pagka may tiyaga, mayroong nilaga. Tanungin ko nga si Pastor kung nahirapan nga siya sa akin magligaw. Nahirapan ka ba magligaw sa akin? Medyo lang. Bukod sa kanilang very inspirational love story, mayroon din silang natagpuang unconditional love. Kaya kanino kaya ito galing? Halika at pakinggan natin ang kanilang salaysay. Kami kinasal sa Katoliko dahil hindi pa ako talagang masasabi na kumilala sa ating Panginoon. Kami po ay talagang Katoliko po kami. Mga bata pa lang kami. Sila po yung talagang born Methodist. At ito lang po na mag-asawa na kami. Doon lang po kami talagang lumapit sa ating Panginoon. Patuloy na nagpatuloy kami sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sa simula pa lang po ay talagang hindi ko alam yung Bible na yan. Hindi ko alam yung paghayo na yan. Hindi ko pa siya kilala. Basta nung pong hindi pa ako born Methodist, pagka nagsisimba ako sa Katoliko, anytime na gusto kong uwi ako. Dahil parang hala naman sa loob ko.
yung pagsisimba dun sa Katoliko. Hindi katulad po ngayon na siya din po naman yung naging dahilan kung bakit ako nalapit sa Panginoon. At nung kinasal kami, hindi naman po talaga siya active sa pagpunta sa church, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Alam po na born again siya doon sa Saudi na po Sa Saudi na. Ako po na born again ako nung lagi po kami sinasama sa paghayo ng mga kababaihan. Kasama po sila Pastor Arnel, sila Teacher Carol, at yung pang ibang mga kababaihan ng church. Doon po ako yung talagang, syempre po, narinig ko yung mga message na magaganda at natuto na rin akong magbasa ng Bible. At itong huli po, natuto na rin kami kung paano yung magbahagi ng ebanghelyo. Yun nga po yung evangelism explosion. Po? At sa kabutihan ng Panginoon, ginamit po siya ating Panginoon para po kumilala ako sa ating Panginoon. At yun po yung pinakamagandang pangyayari na nangyari sa buhay ko, kami mag-asawa. Yung ipapatuloy kami sa paglilingkod sa ating Panginoon. At pati nga po yung mga anak namin, nasama na rin po namin sa paglilingkod sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga po niya kanina na wala kaming masyadong masaganang kabuhayan. Pero yun, naniniwala po kami yung pananampalataya. Siya po yung matatawag kong pinakamayaman na may pamamana namin sa aming mga anak. Yung pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nag-start yung kaming dalawa ay nasa Panginoon na nung ako'y ma-born again sa Saudi, nung nag-abroad pa ako kasalukuyan. 1990 ako na born again at doon ko tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Yun nga, una akong mag-abroad na mag-asawa kami, walang kapanatagan yung aking kalooban na umaalis dahil unang-una malayo ka sa pamilya at hindi mo alam kung ano yung mangyayari at wala kang katiyakan na kung uwi ka, kung meron ka pang uwian. Pero nung ma-born again ako, doon ko nabasa yung sabi ng Diyos, kapag nagtiwala ka sa Diyos, ay pagkakatiwala mo sa Kanya yung mga kanilatan mo, yung pagdududa mo, ay pagkakatiwala mo sa Panginoon. At doon ko naranasan yung kapanatagan ng kalooban kahit malayo ako. Ngayon sa pag-uwi ko naman, ginagawa ko na nung nagkaroon na ng church ang Luwakan dito nga po sa Luwakan, ay dito ako na-involved na mabuti sa mga gawain sa church kahit na pauwi-uwi lang. At doon ko naranasan yung tunay na kaming dalawang mag-asawa ay nasasama sa mga gawain at nagpapatuloy. At ngayon, nung maging Christian na kaming dalawa, kahit umaalis ako, panatag yung aking kalooban sapagkat may Diyos din na mga ngalaga sa aking pamilya. Alam po, nangangalagayan din niya ako doon sa Saudi at nakakatiyak ang bawat isa ay hindi pinababayaan ng Diyos. Kaya nagpatuloy kami na naglilingkod na mag-asawa kahit magkalayo kami at namamadid ko ng Diyos ay hindi kami iniiwan, hindi siya nagpakumbaya sa amin at tinutugunan niya yung lahat ng aming mga pangangailangan kaya isa pangangailangan ng mga spiritual. Ayan, totoo po yan. Napakalaking kaibahan po nung nasa pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Kami bilang mag-asawa, nung bago pa lang kami dahil wala kami sa Panginoon. Natural po na yung
hindi pagkakaunawaan. Natural lang po yun sa mag-asawa. Ano po? At mas maayos po ngayon bilang kami ay sumusunod sa ating Panginoon, o lingkod ng ating Panginoon, na hindi na kami yung masyadong, kung nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, inaayos ng ating Panginoon at pinag-uusapan namin mag-asawa yon, no po? Dahil nakakaya naman sa Panginoon, no? Kung nakikita niya yung kanyang mga lingkod na hindi nagkakaunawaan, pwede naman pong ayusin sa pamamagitan ng ating Panginoon, no po? At sabi ko nga, hindi naman mawawala sa isang mag-asawa yung dumarating yung mga ganong pagkakataon. Pero hindi po nagtatagal yun na kami ay inaayos po namin agad sa tulong ng ating Panginoon. Hindi po nagtatagal yun. At sa awa ng Panginoon, hindi po dumating sa amin yung dumarating sa amin, nagkakahiwalay kami bilang mag-asawa, hindi po. Dahil na rin po yun doon sa, siyempre doon sa mga anak natin, sa mga anak namin, no? Nakakahiya na makakamulatan ng mga anak namin na mayroong hiwalayan yung kanilang mga magulang. Gusto namin yung pagsasama namin may maging huwaran din nila yung sa pagka nagkaroon sila ng pamilya. Talagang awesome and amazing ang kanilang kwento. Kasi meron silang awesome na ama at ina ng tahanan. At tingnan natin, alamin natin kung paano ba sila bilang ama at ina ng tahanan. Totoo naman hindi basta-basta yung nagpapalaki ng anak. Dahil kung mapababayaan mo sila, pati kinabukasan nila ay hindi mo mapag-aandaan. Dapat nagsusumikap ka ng mga magulang nila upang sila ay maihanda sa kanilang kinabukasan. Ang pinakamagandang maihahanda mo sa kanila ay mabigyan sila ng magandang pinag-aralan, makatapos sila na hindi na mawawala sa kanila yung kahit saan sila pumunta, ay dala-dala nila yung kanilang mga tinapos na pinag-aralan, at ito yung magiging puhunan nila upang kahit paano ay makapagtrabaho, kaya naman makapagtayo ng negosyo nila para kung saan pumuldad sila sa kanilang kabubuhay kapag nagkaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Ang mga anak ay responsibilidad ng mga magulang. Ito ang malinaw na katotohanan sa linggat couple. At ito naman ang kanilang sinunod. At may kasama sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ating alamin sa kanila kung sino ito at kung ano ang role nito sa kanilang buhay. Yung tanging naging katong namin dyan, yung Panginoon eh. Dahil kapag ang Panginoon ang gumagabay, kung meron kang pangangailangan, meron kang pagkukulang, pinoprovide niya. Ginagamit niya yung mga taong malalapit sa iyo, ginagamit niya yung pamilya mo, ginagamit niya yung mga kaibigan upang kung meron ka mang pagkukulang ay merong magbibigay ng kapunuan nito para sa pagpapalaki sa kanila. Pero sa katotohanan, nagsumikap kaming mag-asawa sa biyaya ng Panginoon sa pagpapalaki sa kanila. Tunay po na yung Panginoon siyang makakapagbigay ng katuparan po sa kung ano yung pangarap namin sa aming buhay, sa aming mga anak. Talaga po yung prayer. At inaamin po namin na hindi madali po yung pagpaaral ng anak, pero sa tulong ng Panginoon, napagtapos po namin sila ng pag-aaral hanggang doon sa bunso po namin. At malaki rin po yung paniwala namin na kung pag-aaralin natin yung ating mga anak, ito na po yung bali
puhunan nila, yung sa magandang kinabukasan nila, yung bali hindi na natin sila masyado naiintindihin hanggang sa magkaroon sila ng pamilya. Ito na po yung magiging umpisa nila para mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya nila. Hanggang maaari po ay itinaguyod namin. Huwag na, hindi magandang pakinggan yung iginapang Itinaguyod po namin na kasama yung Panginoon na mabigyan ng katuparan po yung mga pangarap namin sa aming mga anak. At sila po yung namili ng mga kurso nila. At sa tulong ng Panginoon, sila pong apat ay mga graduate na po sa college. Kaya pinupuri natin yung Panginoon. Sobrang laki ng role ng iglesia sa paghubog sa mga anak namin. Unang-una, nung si Dennis ang siyang pinakapanganay, ang inisip ko noon, yung panganay ay mahubog na mabuti sa iglesia upang yung kanyang mga kapatid, kapag nakikita siya na yung susundan nila. Parang ginagawa nilang model yung kanilang kuya upang sila man ay mahikayat na laging makasama rin sa church habang sila ay maliliit pa. Natuloy nga, dahil nga yung mga anak namin na ito na tatlo ay sabay-sabay na na-involve sa music ministry, si Dennis, si Flor, saka si Ria. Dahil nga si Daniel noon, ang interval nila ni Ria, yung sinundan niya ay 10 years. Pulis siya na pinakabuso namin, pero 10 years yung gap nila ni Rhea. Pero gano'n pa man, dahil nga nakita niya yung kanyang mga kapatid nung lumalaki na siya, doon din siya nahirati sa church. Kaya yung church, ang iglesia ay malaki ang role na ginampanan nito sa mga anak namin upang matupad nga yung sinasabi na ituro daw sa bata yung daan na dapat nilang daanan upang sa kanilang paglaki. Hindi nila ito makalimutan. Yan yung napakagandang ginagawa sana ng magulang sa mga anak kapag habang maliliit pa. Huwag nating sabihin, maliliit pa yan, hindi pa nila nalalaman yung gagawin nila. Tama nga, hindi pa nila alam, kaya nga nandirito tayo mga magulang upang maituro sa kanila kasama ang iglesia. Na kung saan ang iglesia ay yung mga kapatiran natin sa church, makakasama natin na magtuturo sa kanila. Yun nga, yung tungkol sa salita ng Diyos, yung magkaamulatan nila, hindi mo sila utusan na pumunta sa church, lalo pagkalinggo, ay pumupunta yan sila. Hindi na sila kailangang ayain pa, hindi na siya kailangang akayin pa papunta sa church, kundi kung sana silang dadalo sa mga gawain, lalo yung araw ng pagsamba sa linggo. Nakikita ko sa kanila sa kasalukuyan, ganun yung nangyayari sa kanila. Kasama na rin yung kanilang mga pamilya, doon sa aming mga anak na may mga asawa. Kasama rin nilang pupunta sa church. At pag po yung anak natin ay lumaki sa salita ng Panginoon, sa church, 100% po hindi problema yung mga magulang. Ano po, doon sa kanilang mga anak. Dito nga po sa banda namin, sinasabi ng mga katabi ko dito, mabuti ka pa, sabi nila sa akin, yung mga anak mo, wala kang problema. Sabi nila sa akin na ganyan. Hindi katulad daw yung mga anak nila, may mga bisyo, nagiinom, nagsisigarilyo, nababarkada. Ito mga anak namin, wala daw kaming problema. Yan po yung nagagawa ng iglesia sa mga anak natin. Alam ko po yung mga anak nyo, ganun din po. Sabi nga, hanggat maliliit yung mga anak natin ay akayin natin sa church. Nasasanay po sila. No po, na hanggang sa paglaki nila ay nadadala nila yun na kanilang mga natutuhan. At pagka nagkapamilya sila, pati yung mga anak po nila na nadadala rin nila sa church. Yun po yung nakikita ko doon sa mga anak ko na nag-asawa. Yung si Dennis, at saka yung pong sumunod sa kanya na si Flor. Bali, tigdadalawa po yung anak nila. At
wala pa po yung pandemic na yan, ay talagang naisasama po pati yung mga anak nila to sa church. At yung mga anak po nila, kahit na maliliit, sanay na sanay po sa church. At itinuturo pa rin po nila sa mga anak nila yung pag-offering na po. Yung mga anak nila siya magdadala ng offering nila na sa harapan. Ibig sabihin, maliit pa lang yung mga anak nila, itinuturo na nila kung ano yung nararapat at yung nababasa natin sa mga salita ng ating Panginoon. At yung po yung napakaganda. Kaya napakalaki ng nagagawa ng iglesia sa ating mga anak, lalo po sa mga anak namin. Ayan, siya po ay matatawag mo na responsable po sa pamilya na lagi niyang iniintindi yung kami na pamilya niya. Kaya nga po siya nag-abroad ng matagal na panahon, ay sinasabi niya na para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Kaya nga po, at nagkaroon naman po ng katuparan, nakapagpatayo kami ng maliit na bahay, at ayun nga po, yung mga anak namin, napag-aaral po namin sa sikap na rin po niya, at ako rin po, at sa tulong ng ating Panginoon, ay talagang pinagbuti niya yung pagiging ama niya, asawa sa akin at sa aming mga anak bilang ama ng tahanan. At sasabihin ko na po na very stricto po siya para sa mga anak niya. At dahil gusto niya yung mga anak niya ay hindi mapariwara o saan mapunta, o ayaw niya po ng mga ganun na may barkada, o titignan ko sino yung barkada, ganun po. Marahil tayo naman po talagang ganun po. Yung gusto natin yung anak natin ay mapabuti, hindi po yung mapunta sa hindi maganda. Siya naman po yung katuwang ko sa buhay. Nakita ko naman sa kanya yung pangangalaga niya sa aming mga anak, kahit na ako ay malayo sa kanila. At yun namang mga kabuhayan na pinagkaloob ng Diyos na napapadala ko sa kanila ay maayos naman niyang nagagamit, at nakakapagpundar naman kami ng kaya ng mga gamit, at yung pangangailangan ng mga anak namin ay natutugunan. Nakikita ko na nagiging masikap siya sa pangangalaga at paghawak ng kabuhayan na binibigay ko sa kanya kapag may sahod na buwan. At nakikita na sa kanya yung patuloy niyang pag-aaruga sa aming mga anak, at saka sa akin man. Naramdaman ko rin yung concern siya na yung bilang katuwang niya sa buhay ay nagpapalitan kami. Hindi isa lang, kundi dalawa kami na nagtutulungan para yung pagiging ama at pagiging asawa ay natutugunan. At nagkakasundo naman kami at patuloy namin itong ginagawa. Ayun na yun ay sa biyaya ng Panginoon, dahil kung ikaw ay nasa Panginoon, maganda ang nagiging bunga ng iyong mga pagsusumikap, dahil ang Diyos nga ang magkakaloob nito. At kapag ang pag-asa mo ay tiniwala mo sa Panginoon, nakakatiyak ka na ito nga ay magaganap at mabibigay yung iibig mong gustong makuha sa buhay. Sa aming pagsasama bilang mag-asawa, ay laging kasama sa mga plano namin yung mga anak namin. Wala kay Dennis, si Cloveria, si Daniel, laging kasama yan. Siyempre, meron din silang quality time. At paano kaya nila ini-spend ang kanilang quality time and bonding time? Ayun, King Sunday po, dahil nga doon sa nasabi namin na yung destino namin, alas 6 pa lang, ay nandun na po kami sa Imsaba, no? Doon sa Ayon sa Daan. Pagkatapos nga po noon ay sa Blessed Hope po kami ng 9 AM pa rin.
At pagkatapos po nun ay diretso po kami doon sa isang anak namin na lahat po kaming pamilya ay nandoon po kami kasama yung mga apo namin. Doon po kami ay sama-sama na sa pananghalian, kwentuhan, at kung ano yung mga plano, kung ano yung pagkakaisahan, at minsan nagkakaisa po na may pupuntahang lugar. Ayun, sama-sama po kami na naglilibot na isang pamilya. Napakaganda ng bonding namin na pamilya. At doon na nagiging mas yung close, yung pamilya, yung kailangan merong bonding, yung buong pamilya. At sa araw-araw naman po, pagkatapos namin magtinda dito o sa paggaling namin humayo, ay pinupuntahan namin po yung dalawa naming anak sa kanilang mga bahay para mamumusta, dalawin yung mga apo. Ayan, lagi po yun sa araw-araw. At kumisan, pagka sasabi kami sa mga apo namin, ay pinakukuha namin yung apo namin doon para dito namin alagaan. Pero hindi po kami yung totally na nag-aalaga ng apo dahil alam naman nila na meron kaming pinupuntahan, yung pag-mission, yung sa church. Kaya, ayun po. Okay naman po ang bonding namin bilang isang pamilya. Hindi nawawala ang pagsasabi ng sweet message para sa isa't isa. Pakinggan natin at sama-sama tayong kiligin kung papaano nila ipinagpapatuloy ang kanilang matamis na pagmamahalan. Ang bigay kong mensahe sa asawa ko, lagi tayong magpatuloy sa paglilingkod dahil kapag inuuna natin ang Diyos, alam naman natin ang Diyos ay tumutugon sa mga pangangailangan. Pero ang sabi nga, ang Diyos muna ang ating unahin at ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating kinakailangan pa. Na alam naman natin, yan naman ang ibig talaga ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magpapatuloy at lagi magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos habang nabubuhay. Dahil ang buhay ay dapat na pinaglilingkod sa Diyos. At ito yung mensahe ko sa asawa ko na lagi tayong magtulungan. Lagi nating isagawa yung para sa Panginoon at ang Diyos ay hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan. I love you. Ako naman, ang message sa asawa ko, ayun, lagi tayo sa Panginoon hanggang tumanda tayo. Dahil nandito na tayo, kailan pa tayo maglilingkod kung yung hindi na natin kaya yung sarili natin, yung uugod-ugod ka na lang, o yung natitirang oras mo na lang, yung ba yung ipaglilingkod natin na hanggang bata tayo ay patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. At alam naman natin yung paglilingkod natin, malaki o maliit, yung ginagawa natin paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya natutuwa ako sa Kanya dahil, ayun nga, sabi ko kanina, ginamit siya ng Lord para ako ay lumapit sa ating Panginoon. Ang tanong ko nga minsan sa sarili ko, kung hindi siya yung naging mister ko, o saan kaya ako ngayon? Sino yung mag-aakay sa akin sa Panginoon? Ayun, kaya napakalaking regalo sa akin na siya yung dumating sa buhay ko. Para ako ay lubos na kumilala sa ating Panginoon. Kaya, thanks kay God dahil siya yung binigay ng Panginoon sa akin at sa buong pamilya. I love you, Han. Love you. Kiss mo na ako. Ako pa yun. Purihin po yung Panginoon natin, Bet.
To God be the glory. Samahan po ninyo ko sa panalangin para sa Lingad family. Maraming salamat, Lord, sa muling pagbibigay sa amin ng opportunity upang matunghayan na naman ang isang love story, at sa panahon ito ay ang love story ng Lingad family. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at pagpapala ng paglilingkod para sa iyong pangalan. Samahan mo at ingatan ang Lingad family. Maging daluyan sila ng mabuting balita ng kaligtasan sa maraming taong nangangailangan ng iyong pagmamahal. Kunin mo ng biyaya at pagpapala ang kanyang mga anak, mga apo at mga mahal sa buhay. Ito ang aming dalangin sa Lingad family sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang paglilingkod sa pamilya ay paglilingkod sa Diyos. Pinatunayan ng mag-asawang Pastor Dan at Filipina Lingad ang mabuting kombinasyon ng family at ministry. Sana ay napangiti kayo at napagpala sa kwentong ating natunghayan, mga totoong kwento ng buhay ni Pastor Dan at Ate May. At tingnan natin, ating bigyan ng panahon ngayon kung ano ang mga lessons, awesome lessons na ating mapupulot mula sa kanilang mga kwento. Lesson number 1. Lesson number 1. Ito ay galing sa mga Kawikaan, chapter 22, verse 6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki hindi niya ito makakalimutan. Mga gintong aral ni Haring Solomon na isinabuhay ng mag-asawang Dante at Filipina na nagdulot ng tagumpay sa maayos na pamumuhay ng mga anak na minamahal. Mga gabay na tinatahak ngayon maging ng kanilang mga anak para sa kanilang mga sariling anak. Lesson number 2. Mateo, Kabanatang 6, Talatang 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. A tried and tested formula which helps everyone to find the right path to love, peace, and joy from God. Lesson number 2. From Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. A tried and tested formula which helps everyone to find the right path to love, peace, and joy from God. Isang powerful lesson from the life experiences of the Lingad family. Nasa malayo man o nasa piniling ng pamilya, Diyos ang kanilang inuuna. Lesson number 3. Mula sa mga aklat ng mga awit, chapter 78, verse 4. Sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Hindi lamang kayamanan ang maaaring ipamana sa mga anak. Hindi lamang mga kayamanang, mga diamante, mga ginto at mga mahal na ari-arian. Ang pananampalataya ay higit na napakahalaga upang ipamana natin sa ating mga anak. Pagsumikapan na makita sa ating buhay ang ating pananampalataya sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo upang ang ating mga anak ay mayroong daan na katuwarang pamamariksan. Lesson number 4 from Genesis chapter 2 verse 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kung
papaano itinalaga si Adan upang pag-ingatan, pangalagaan, alagaan ang halamanan ng Eden. Gayon din itinatalaga ang mga magulang upang pangalagaan, alagaan at mahalin ang mga anak at ang pamilya. Providing for the family, including their education, is a duty and must do for all the parents. Kung paano itinilaga si Adan upang pangalagaan ang halamanan ng Eden, gayon din itinatalaga ang mga magulang upang pangalagaan at mahalin ang mga anak at ang pamilya. Providing for the family, including giving them a good education, is a duty of every parent. And lastly, lesson number 5. Ang sabi sa awit na babad, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Upang maging masaya ang ating mga anak, upang maituwid ang kanilang lalakaran sa buhay, hayaan natin silang magbabad sa presensya ng Diyos at sa loob ng iglesia. Sa pamamagitan ng iglesia, magkakaroon sila ng magandang habit ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, at maging ang tungkulin ng isang mabuting Kristiyano ang paghayo. Mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, ito po ang kabuuan ng ating SALT. Ako po si Ate Beth. Sa isang Miyerkules, ganap na ika-6 ng gabi ay muli tayong magsama-sama upang matunghayan ang another very rich, very enriching love story ng isang pamilya. Ating tandaan, mahal ng Diyos ang pamilya, kaya ang ating pamilya sa Diyos italaga. To God be the glory. God bless us all.